pamamagitan ng dalawang espiya kay Joshua at kay Caleb. Sabi niya, punta na kayo at makipagdigma na kayo sa mga taga-Kanaan. Anong ginawa niyo? Sabi ni Moses, hindi kayo nakipagdigma, ayaw ninyo, natakot kayo. Tapos nung nagalit na ang Panginoon, sabi ninyo, makikipagdigma kami. Ang sabi ng Panginoon, wag na, kasi galit na ako, hindi ko na kayo sasamahan. Anong ginawa ninyo? Nakipagdigma kayo. No? Yun ang sabi ni Moses. So sa verse 45, sabi niya, so ano nangyari nung nakipagdigma kayo na hindi ninyo kasama ang Panginoon? Doon, then you returned and wept before the Lord. Dahil natalo sila, no? They were crushed terribly. Hello. They were crushed terribly by the Amorites. No? Inambush sila ng mga Amorita doon. So sabi doon, then you returned and wept before the Lord. Umuwi kayo at umiiyak sa Panginoon. But the Lord would not listen to your voice nor give ear to you. No? Sabi sa verse 43, kasi you would not listen, ayaw niyong makinig, nagrebel kayo against the command of the Lord. So the Lord would not listen po to a rebellious heart. Pag meron pong clear na mandato at tayo po ay nag-disobey, at tayo ay nag-suffer ng consequences because of that disobedience, hindi tayo pakikinggan ng Panginoon just because we cry, dahil lang tayo ay umiyak. No? In His mercy, the Lord warned the Israelites. But again, kagaya natin, no, ilang beses naman tayo nawa-warningan, but again, iniisip natin na okay lang yan, mag-go against the warning, magpapasorry na lang, no? Magpapahingi na lang ng tawad. But without true repentance, without turning back to God, a rebel cannot play the victim card on God. Panginoon, paghiganti nyo naman kami doon sa mga Amorita, no, umiyak sila sa Panginoon. But the Lord would not listen to their voice nor give ear to them because they rebelled against the command of the Lord. And si David, meron din po siyang secret, no, na natutunan sa Psalm 66 verse 18. If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. Kung ako daw ay merong ano ba yung cherish? Pinakatangi-tangi na kasalanan sa aking puso, hindi ako pakikinggan ng Panginoon. Ang ibig sabihin po ng cherishing a sin means we are not willing to abandon the sin. Alam natin na may kasalanan, pero kung sa term ng millennial, no, we are gaslighting it. Parang pinapagaan natin yung kasalanan natin. We are making excuses for it. Gusto natin yung kasalanan na yun sa buhay natin. Ayaw natin siyang alisin. Wala tayong intensyon, kahit tayo ay nagsisimba, kahit tayo ay nagpupuri sa Panginoon, wala tayong intensyon na i-give up yung kasalanan na yun. Yun ang ibig sabihin po ng cherishing iniquity or cherishing a sin. There are in God's infinite wisdom and grace, sa pamamagitan po ng kanyang pagkaalam, no, kung ano ang mangyayari at sa pamamagitan ng kanyang awa, habag at biyaya, ay nasasagot, natutugon ng panalangin ng mga wicked people or prayers of the sinners. However, ito ay dahil lamang ang kanilang panalangin, ang pagtugon sa kanilang panalangin ay para din sa purpose ng Panginoon. No, marami pong mga examples yan na dininig ng Diyos, pero ito ay dahil sa purposes ng Panginoon. In Proverbs 15:29, ito po ang prinsipyo na sinasabi ni Solomon. The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. So the wicked one does not enjoy favor. No? Wala pong pabor na ibinibigay ang Panginoon sa isang taong makasalanan. Ang may pabor po na pakikinggan ay yung mga righteous. At ayon sa New Testament, tayo pong mga righteous ay ang mga anak ng Panginoon. So minsan hindi natin mapaniwalaan na tayo ay righteous dahil sa ating mga gawa, no, na pansarili. But if we believe, if we have that faith, no, that faith would lead us also to be transformed, no, and righteous in standing and righteous in our acts, no. But the righteous, the children of God, enjoys favors that the unbelievers do not have. Sabi sa James 5:16b, ito po ay popular na verse na lagi nating naririnig pagka may prayer meeting or pag may Bible study po about prayer. Ang sabi po sa NAS, New American Standard, a prayer of the righteous person, when it is brought about, can accomplish much. Sabi naman po sa NLT on the next slide,
The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Sino po dito ang nais na magkaroon ng resulta ang panalangin nila? Ay kakaunti lang po. Taas natin ang ating mga kamay. No? Tayo po, sabihin natin, gusto kong magkaroon ng result, no, ang aking panalangin. Ako po gusto ko, marami akong pinapanalangin na gusto kong magkaroon ng result. Bakit pa nananalangin, no, kung ayaw natin ng result or wala tayong pakialam sa kung may resulta o wala? But we want the results, no, to happen. With the word righteous doon sa verse na ito, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results, ay parang nag-aalangan na tayo na magkaroon ng wonderful results ang ating panalangin. Ay, may righteous kasi righteous person lang yung dyan, yung pwedeng manalangin na may result, no? So with that word righteous there, ay parang nahihiya tayong mag-claim na, Lord, gusto ko rin po ng katugunan sa aking mga panalangin. So kaya po, sa verse 17, agad po itong in-address ni James, ni Apostle James. Sabi niya, nagbigay po siya ng isang modelo para sa panalangin. Elijah was a man with a nature like ours. Siya daw po ay tao lang, ordinaryong tao lang kagaya natin. And he prayed earnestly that it would not rain. Meron po ba ditong nanalangin minsan na, Lord, wag pong umulan? Di ba nananalangin po tayo niyan? Yung mga kabataan naman, konting ulan lang. Lord, sige pa, para walang pasok kinabukasan. No? Wala pa ba? Hindi pa ba lalakas yan? Hindi pa ba bagyom? No? So, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the earth. Yung earth po dito is not the whole earth. It is in the northern Israel. For 3 years and 6 months. Then he prayed again, and the sky poured rain, and the earth produced its fruit. So sabi natin the prayer of the righteous person avails much or accomplishes much. So Elijah is a prophet, so naturally didinggin siya ng Panginoon, no? Parang tinaas naman masyado ni Elijah yung standard sa pananalangin na tinutugon. Parang pang-propeta ba, no? But the only time pero sabi po dito, Elijah was a man with a nature like ours. Kung isipin ko po, the only time na ako ay makaka-relate sa buhay ni Elijah is nung siya po ay takot na takot at tumakbo, papalayo, at gusto na niyang bitawan ng lahat, no? Diyan lamang po siguro ako makaka-relate. But apart from that portion, apart from that moment in Elijah's life, Elijah's prayers had really been powerful. Isa po, in these verses, sabi niya, he can control the rain. If there is one thing that mahirap i-control, or hindi natin pwedeng i-claim na kaya nating i-control or imposibleng makontrol, ay ang nature. At isa dyan ay ulan. So, not only did Elijah pray that it will rain, pinag-pray niya din na it will not rain. It will not rain and it will rain, ang kanyang panalangin. At tunay nga na natupad naman yon. And then Elijah was protected, hidden in the wilderness. And then siya po ay pinakain sa pamamagitan ng mga ibon. Mga ibon po ang nagdadala sa kanya ng tinapay, at hindi lang tinapay ang dinadala, kundi karni. Hindi ko alam kung saan kinukuha, marahil sa palasyo din. The bread and the meat, at twice a day po itong dinadala ng mga ibon kay Elijah, sa umaga at sa gabi, kung mababasa po natin sa 1 Kings 17 yan. He was able also in that same chapter to raise a boy from death to life, namatay at nanalangin at siya ay nabuhay. So he was able to, and then after that, dun sa 1 Kings 18, he was able to send fire from heaven at kinonsume yung offering na basang-basa na. Binuhusan ng tubig ng 3 beses, pero inapuyan pa rin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Truly, Elijah is a model of what prayers that accomplish much look like. Ano ang itsura ng prayer that avails much? Ito yon, yung panalangin ni Elijah. However, kung si Elijah ay propeta at yun ang standard, paano pa tayo makaka-reach ng ganoon? Maybe we could only just wish, in vain, na sana maging kagaya niya ako. Pero hanggang wish na lang. But thank God, sabi ni James, at iyan ay binigyan klaro niya, that he is just an ordinary man. He is a man like us. Yung kanyang nature ay kagaya rin po ng ating nature. Maaring hindi tayo makarelate kay Jesus, sabi nila kasi 100% human, 100% divine. But here is Elijah. James did not
Hindi dahil hindi role model si Jesus, no? Kundi dahil merong mas makaka-relate tayo na role model ng panalangin. At yan ay si Elijah. Nakapareho nating tao. Ang ibig sabihin yan ay, hindi natin kasi alam kung anong pinanggalingan ni Elijah. Kung siya ba ay nakapatay din, kung siya ba ay nangalunya din, no? Kagaya ni David, kung siya ba ay nag-cheat din, kagaya ni Jacob. Hindi natin alam, wala pong sinabi, walang background si Elijah. Basta na lang siya nag-appear, tapos kinausap niya yung hari at sinabi niyang hindi uulan hanggat hindi ko sabihing uulan. No? Doon po siya nag-start, doon po siya nagpakita. So hindi natin alam yung kanyang background. Pero ang sinasabi ni James dito is that he is just a man. Ibig sabihin, subjected siya to the same temptation, natitempt din siya. Siya din po ay may kahinaan. Siya din po ay may mga bagay na nagpapahina sa kanya. At subjected siya sa same nature na kagaya natin. To illustrate po, makikita po natin dito na present ni James si Elijah, yung case ni Elijah na yung kanyang panalangin ay efficient. Hindi po niya illustrate si Elijah as a powerful prophet, but his prayers are efficient. To illustrate, no, kung babasahin po natin sa 1 Kings 17 verse 1, ang sabi po doon, "Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word." Kung babasahin ulit natin yan, makikita natin na wala namang sinabi dyan na nag-pray si Elijah. At ito ang unang-unang appearance ni Elijah. No? Hindi natin alam ang kanyang prayer life before. So ito ang kanyang unang-unang appearance. At makita natin, wala namang sinabi dyan na Elijah prayed earnestly na hindi uulan. But James said, Elijah prayed earnestly. No? It was revealed to him by the Holy Spirit. There was not enough information nga po tungkol sa character development ni Elijah. Kaya hindi po natin matugon kung paano nasabi ni James na ito ay nanalangin nga si Elijah. Sabi ng maraming commentaries, yung kawalan ng information about Elijah actually support the claim of James that Elijah is an ordinary man just like us. It does not matter kung saan siya galing, royal family ba siya, family of prophet ba siya. Sabi nung iba, galing siya sa linya ni Aaron, sabi ng iba ay siya ay Benjamite. It does not matter. Hindi po ito mahalaga. Sa next slide po, no, makikita natin that the point is not how flawless his character was, but how God moved through his prayers. Hindi po puntos, no? Kaya po hindi binigyan ng background si Elijah. Hindi rin po yan pinaalam sa atin humanly, in our human knowledge, is that because it's not about his past. It's not about how his character is developed, but how God moved. So ang point po dito, ang illustration po dito is yung efficacy ng prayer ni Elijah and not his own powers or not how powerful he is as a prophet. So we want our prayers, no, for this generation and the next generation to be heard. We want people to be saved. Inawit po natin yan kanina. May portion sa inawit natin, no, that let the people draw near for your glory. Hindi ko na matandaan. Basta yun, may inawit tayo that the people draw near to Him for His glory as His love and grace demands. No? Yun ang ating inawit. We want people, siguro po, bawat isa sa atin, may isa, kahit isang tao lang na pinapanalangin natin na sana kilala rin si Jesus. Gusto rin nating masave. No? Siguro, napakaano naman po, no, kung wala tayong ganoong pinapanalangin, or wala tayong kilala ni isa na nangangailangan ng kaligtasan ng Panginoon, no? So alam ko po na tayong lahat ay mayroon. At paano pa nga po ba tayo? How can we achieve that efficacy in prayer? No, just like Elijah. And Elijah prayed for his generation and the generation to come. So una pong puntos, an effective prayer applies God's truth. On the next slide po. An effective prayer applies God's truth. Ang panalangin po na may epekto ay
nag-a-apply ng salita ng Panginoon. Elijah's prayer had that amount of accomplishment kasi sabi, accomplishes much, madami. Because in his prayer, he was applying the truth of God's word. No? Naalala niyo po ba, yung isa sa mga last month siguro to, na mensahe ni Pastor Tom, no, doon sa, when Moses was instructing the people of Israel, no, papunta na sila sa promised land at hindi kasama si Moses, binibigyan niya ng instruction at ine-emphasize niya yung blessing and cursing, yung dalawang bundok, no? Blessing and cursing. Ano po, napakasimple naman ng mensahe ni Moses doon. Kung babasahin po natin yan ulit, nasa chapter 11 po yan ng Deuteronomy. No, bago po i-claim ang inheritance ang Canaan, Moses warned them that they were not to turn aside from other gods and become idolatrous. No, in verse 16 to 17, ito po ang sinasabi, beware that your hearts are not deceived, and that you do not turn away and serve other gods and worship them. Or the anger of the Lord will be kindled against you, and he will shut up the heavens, so that there will be no rain, and the ground will not yield its fruit. And you will perish quickly from the good land which the Lord is giving you. So during the time of Elijah, did Israel turn away and serve other gods and worship them? Dapat ba na i-curse ang Israel? Base sa salita na sinabi ni Moses, no? Sabi niya, kapag kayo ay tumalikod sa Panginoon at nagsilbi sa iba pang Diyos, ang heaven ay sasarado at hindi magkakaroon ng ulan. Ibig sabihin, magtataggutom sa inyong lupain, no? Yan ba ay panahon na nung time ni Elijah? Makita natin, no, sa next slide in 1 Kings chapter 16. Ito ay ilan pa lamang sa mga hari na namuhay bago si Elijah or during the time of Elijah. Si King Baasha, kung babasahin natin sa verses 1 to 5, he led Israel to sin and provoked God's anger. No, ginalit niya ang Diyos. Pinalitan siya ni King Ela, and si King Ela, kagaya ng kanyang ama na si Baasha, ay nag-worship or sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan. At ginalit niya rin ang Panginoon. Tapos nagkaroon ng mutiny, no, na pinatay si Ela ni King Zimri. Si King Zimri ay isang traidor at further divided the northern Israel. And then pinalitan po siya ni King Omri, na tatay ni King Ahab. Sabi sa verses 21 to 28, makikita natin doon, he did evil in the sight of the Lord and acted more wickedly than all who were before him. Wala nang ibang sasama pa kay Omri nung panahon niya kundi siya. At si Omri ay may anak. Ito po si King Ahab, yung kausap ni Elijah, at sinabihan niyang hindi uulan kung hindi ko sasabihin. Si King Ahab, para po lumawak ang kanilang, si King Omri na may anak na si King Ahab, para lumawak ang kanilang impluensya, ay pinakasal niya ang kanyang anak kay Jezebel. No? Familiar yung name na Jezebel because they're spirit of Jezebel, no? And this Jezebel, ito po yung pinanggalingan ng Jezebel spirit. Si Jezebel ay isang Phoenician woman na idolatrous. Siya ang nag-introduce ng Baal worship sa Israel. And Baal was the supreme god of Canaan and Phoenicia. Siya po ay Diyos ng harvest at Diyos ng fertility. Ibig sabihin, prosperity. Siya ay supreme god kasi nag-o-offer daw siya ng prosperity. So ito po si Baal. So pagkamatay ni Omri, siya po ay pinilitan ni King Ahab na asawa ni Queen Jezebel. And makita po natin, no, sa verse 30 ng 1 Kings 16, kung ang tatay niya ay pinakamasama na. No, lalo pa siya kasi sabi doon, Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord more than all who were before him. So kung ang sabi si Omri ay pinakamasama na naging hari, tapos sinundan siya ni Ahab na mas masama pa. So ganun kasama ang panahon ni nang ituturo natin sa iba. What did Elijah do? Bakit pinalapit niya? Because he needed them to see that he was rebuilding the altar. Una, makita nila na sira na yung altar. Makita rin natin po sana kung ano yung sira na, sa ating mga personal na altar na dapat nating ayusin. No? And then, ano ang sira sa altar ng ating family altar. And then, anong sira sa ating church altar. No? Ano po ang mali? Meron ba? Kung tayo po ay naniniwala na may ginagawa ang Lord sa ating mga private prayer, alam ko po,
sa akin po, kung tayo po ay merong ganong passion privately to pray, madali din po to join the public prayer, to join the rebuilding of the church altar, to join the church altar, no, na magsumamba at magpuri ng sama-sama. Madali po yan sa atin kasi naniniwala tayo sa kapangyarihan ng prayer dahil naranasan natin yon. Kung hindi man po, ay ipagdasal po natin na even in our private altar, may gagawin ang Panginoon that we may be able to rebuild the altar of our family and of our church as well. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, madaling intindihin tong altar ng bato kasi meron tayo sa probinsya. Hindi ko alam kung tama yung pagpo-pronounce ko. Tupeng? Ha? Tama po ba yun, yung tupeng? Tuping? Hindi tuping. Yung ganito? Tupeng. Basta yun. Riff-raff ba ang English niyan? Yung patong-patong, yung ganyan, no, yung alam niyo po, 'di ba, kapag ka nahuhulog na yun, namang problema, bothered na yung may-ari ng lupa. Kailangan ng lagyan ulit ng bato, no, kailangan palitan ng bato. Ito yung nakita ni Elijah, yung altar guguho na, kailangan nang ibalik yung mga batong nahulog. Kaya meron tayong idea, pasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong ganong illustration na nakikita natin kung anong mangyayari kapag tinanggal unti-unting nabawasan yung mga bato, may mahuhulog, no? May gugunaw doon. Kaya po tayo ay, isik natin sa prayer, Lord, anong kulang sa altar namin? Anong kulang sa altar ng panalangin sa buhay ko? Meron ba? Kung wala, sana magkaroon. Kung meron naman po, may sira po ba? Kung may sira, dapat ay may rebuild, no? Kung wala naman po, sana po ay mapaanab pa natin ang ating mga altar, no? Bakit po mahalaga ito? Para sa susunod na henerasyon. Kaya nga niya pinalapit, come near me. Tingnan nyo ang aking gagawin, no? Ito ang pagsamba. Ito ang uunahin natin bago tayo manalangin, no? I-develop natin ang ating worship. Sabi sa Joshua 22:24, yung 2.5 tribe ng Israel ay naggumawa ng altar tapos sinugod sila ng mga kapatid nila. No? Ba't kayo gumagawa ng altar dyan? No? Kayo ba isasamba sa ibang Diyos? No? Ang sabi nila, the truth is, ang katotohanan ay, we have built this altar because we fear that in the future, your descendants will say to our descendants. So, ibig sabihin, sa darating na henerasyon, maaaring sabihin ng inyong mga anak sa aming mga anak, what right do you have to worship the Lord, the God of Israel? Ano ang karapatan ninyong magsamba sa Diyos ng Israel? No? So tayo po, ang hamon po sa atin, build that altar or rebuild that altar. Saan po ba tayo dapat mag-rebuild? Ano po ang dapat nating i-rebuild? That no one would question us, no one would question our children, kanino tayo sumasamba, bakit tayo sumasamba, kundi nakikita na nila because they have seen it in our lives. Dapat, hangad ko po, na even in myself, magkaroon ako ng courage, no, sabihin sa aking mga anak, come near me and see how I rebuild this altar. No, dalangin po natin na habang tayo ay tinitingnan ng mga anak natin, sabihin natin, pagmasdan niyo ako mga anak, ganito ang inyong gagawin. No? That we would be an example to the next generation. Third po and last, an effective prayer is a humble service that glorifies the Lord. 1 Kings 18:36, sabi po ni Elijah, ito po ang kanyang panalangin, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel and I am your servant. Let them know that I am your servant. Hindi niya sinabing, let them know that I am your mighty prophet that can call fire from heaven. Hindi po ganun ang kanyang sinabi. Let them know that I am the prophet that shut the heavens and I am the prophet that will open the heavens. Hindi po yun ang kanyang sinabi. Hindi po niya claim na siya ay bold leader. Hindi po niya claim na siya po ay may magandang ministeryo. But let the people know that I am your servant. You know po, sabi ko nga, under attack ang mga pastors, under attack, because hindi rin po natin masisi dahil napakadaming pastor ang lording over their people. No? Nakakalungkot po. And we pray, no, panalangin po natin sa Jigsim and Jigsim Pembo at sa lahat pang itatatag ng Panginoon through this church, ay kung tayo po ay kikilalanin ng ibang tao, they would know that we are the servant of the living
God. No, tayo po ay tagapanilbi lamang ng Diyos. Hindi po tayo ang na-highlight, kundi ang Diyos ng Israel, kundi ang Diyos na ating sinasamba. That even in our prayers, public prayers included, we are serving the Lord. Yung atin pong panalangin, kahit po 3, 4 lang pong nagpupunta rito, yan po ay service to the Lord. No, makita po natin ng ating mga ministeryo ay tunay nga, even our prayers ay humble service to the Lord. Wala pong ibang maitataas. Amen po. Amen. And ang target po na ating panalangin is to glorify our Master. Hindi po yung apoy ang goal ni Elijah, no? Hindi po yung healing natin, hindi po yung success natin, hindi po yung prosperity o yung peace, yung unity na ating mga pinapanalangin o ano pa man pong ating hinihiling. Hindi po yan ang target ng ating prayer. Hindi po yan ang goal ng ating prayer. Madali pong sabihin na tayo ay nananalangin, no, for the will of God, no. Mananalangin akong payamanin ako ng Panginoon, no, para sa kanyang kaluwalhatian. No, madaling sabihin, pagagalingin ako ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Pero ano po ba, no, it's time for us to siguro submit or allow the Lord to check our hearts, purify our intentions. That today when we pray, when we ask God, lahat ng ating ipapanalangin ay means to an end lamang or paraan lamang upang mapatanyag ang pangalan ng Panginoon. Jesus offered a similar prayer in John 17:3. Nung kanyang ipinalangin ang mga disipulo, sabi niya, "This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." No, ang panalangin po para sa henerasyon na ito at para sa susunod na henerasyon ay hindi po ang main goal, yung kanilang kaligtasan ay hindi po main goal ng ating effective prayer, kundi po ito ay paraan upang the true God will be known and Jesus whom He have sent may be known. Because this is eternal life. This is the heart of God. Ito po ang kingdom ng Panginoon and this is what church is all about. This is what worship is all about and this is what our prayers should be all about. We ask for all these things so that people may know God and Jesus Christ whom He sent. Matanyag, no, ang pangalan ng Panginoon gaya po ng ating mga inawit. At the end of the day, ang tanong po ay, tinugon ba ng Panginoon si Elijah, no? Sasabihin natin, yes, kasi sabi nga, efficient ang kanyang prayer. The obvious answer is yes. Paano po ba? Dahil po ba sa apoy? Yun po ba ang pagtugon ng Panginoon? Tinugon niya ang apoy, no? If we would read the prayers of Elijah, wala siyang sinabi, no, send fire. Lord, send fire. Wala siyang sinabing ganon. But the Lord sent fire kasi yun yung challenge niya, no? Ang sabi lang ng Panginoon, ang sabi lang ni Elijah, Lord God, may your name be known. At yun ang tugon ng Panginoon, na ang pagsunog sa kanyang offering. Pero higit pa dyan, sabi sa James 5:18, sa next slide, then he prayed again, and the sky poured rain, and the earth produced its fruit. Yun po ang pagtugon ng Panginoon, binukas ng Lord ang langit. Ibig sabihin niyan, tinanggap ng Panginoon ang panalangin ni Elijah para sa kanyang henerasyon. At tayo po ay nananalangin ng pag-ulan ng Panginoon para sa ating henerasyon. Amen po ba? Tayo po ay yumuyuko, umiiyak para sa ating mga anak, sa ating mga apo, para sa mga next generation. Lord, what is happening to the world? Ano na bang nangyayari? Paano na? Minsan nakakatakot talaga, paano na yung mga susunod, no, na henerasyon? No, ano na ang kanilang gagawin? And then there was rain, which means through the prayers of Elijah, the Lord has forgiven the people and people's heart was revived. It takes one man's prayer. It takes an ordinary man to pray, a man just like us, to pray and to call for the forgiveness and to call for the fire of God. No, isang panalangin ng isang taong ordinaryo, no. 1 Kings 18:21. Ito po ang hamon ni Elijah at ito rin po ang hamon sa atin. How long will you hesitate? How long will we hesitate? If the Lord is God, follow Him. We pray that as we pray for this generation and the generation to come, let our prayers be anchored in the holy words of God. Let our prayer be an act of worship to the true God. And let our prayer be a humble service that glorifies the Lord. Maraming salamat po. Tayo po'y tumayo para tayo po ay manalangin. Selyuhan po natin ang salita ng Panginoon.
Hindi ko po alam kung saan pong area tayo. Alam ko po na kung tayo ay nakinig ay may pangungusap ang banal na Espiritu sa atin. Hindi ko po alam kung anong area ng ating buhay sa 3 puntos na ating naibigay. Ang ating dapat ay ihingi pa sa Panginoon ng pangunawa at ihingi pa sa Panginoon ng gabay para po tayo ay mas lumalim pa sa ating pananalangin. But as we pray today, isubmit po natin ang ating mga altar sa Panginoon, ang ating mga sariling altar, ang altar ng ating pananalangin, ang altar ng ating pagsamba sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. That even without instrument, even without worship, we can worship the Lord. And let us utter simple prayers or our prayers, kung ano man po yung nilalagay ng banal na Espiritu sa ating mga puso na ating ipanalangin, ay atin pong bigyan ng panahon ngayon na tayo po ay mag-utter ng prayer sa Panginoon. There is more that we can do. Hindi lamang po, pag nakikita natin ang mga ang mga nakababatang henerasyon ay iiling lamang tayo. Meron po tayong magagawa and we can pray. We can pray an effective prayer. Kaya po, kung ano man po ang pangungusap sa atin ng banal na Espiritu, ilapit po natin sa panalangin. Hallelujah, Lord God. Thank you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Jesus. Panginoon, kami po'y lumalapit, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Panginoon, patawad po, Lord God. Patawarin niyo kami, Panginoon, for our neglect, Panginoon, of the altars, Lord God, that you have given us, Lord God, of the altars that were formerly built, mga naitayo ng altar, Panginoon, na nakalimutan, Lord God. Lord, patawarin niyo po kami, Lord God. Lord, we pray, Lord God, lagi po kaming nananalangin, Lord, na, Lord, ang susunod na henerasyon, Panginoon, ay makilala ka. Lord, may mga tao kaming pinapanalangin na makilala ka, Panginoon. But Lord, bigyan niyo po kami, Lord God, ng confidence, Lord God. Lord, to say to these people, to say to the people that are to come, to say to the younger generation, come near me. Come near me and see how I rebuild this altar. Lord, give us that confidence to say, Lord God, Lord, allow us, Lord, na itama ang aming mga mali, makita ang aming mga mali, Panginoon. At Lord, boldly, confidently, Lord God, aayain namin ang mga tao at sasabihin namin, pagmasdan niyo ang buhay ko, ang buhay na binago ng Panginoon, ang buhay na nagsasamba sa Panginoon. Ito ang tunay na pagsamba, ito ang tunay na pananalangin. Lord, allow us, Lord God. Allow us, Lord, to have that confidence, Lord God, and to have that boldness, Lord God. Lord, hayaan niyo po na hindi po kami paulit-ulit na madapa sa parehong kasalanan, Lord. Hayaan niyo po, Lord God, na kami po ay tumayo, Panginoon, Lord, Lord God, to testify, Lord God, that you change lives, Lord God. Hallelujah, Lord God. And Lord, we pray, Father God, for the generation now, Lord God, and the generation that is to come. Let your name be known, Lord God. Let your name be known, Lord God. Even, Lord, wherever we go, Lord God, Lord, we would pray, Father God, Lord, kagaya ng aming inawit, Lord God, from this room, Lord, to the nations, Lord God, Lord, to other
Lord, places from this church, Lord God, to other places, Lord God. Lord, your fragrance will rest in us, Lord God. And we would say, Lord God, we would confidently confess your name, Lord God, before the people, Lord. Let our private life and our public life, Lord God, be pleasing to you, Lord. Wala po kaming secret life, Panginoon. Tapusin niyo po anumang secret life na itinatago ng bawat isa, Panginoon. Wasakin niyo po, Panginoon, ang secret life na yan, ang sin that we cherish, Lord God. We repent of it right now, Lord God. And we ask for your forgiveness and cleansing right now to this church, oh God, to this pulpit, Lord God, in Jesus' name, and to our hearts, Lord. Hallelujah, Lord God. Lord, we come boldly, Lord God, opening our hearts and our minds to you. Search us, oh God, Lord. And Lord, allow us, Father God, to know the things, Lord God, that you want us to change, Lord, the things that we need to submit to you, Panginoon, to know the truth and the almost truth, Lord God, to tell the difference, Lord God. Allow us, Father God, Lord, na magbabad po sa inyong presensya, sa inyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Patuloy mo kaming kinokorek, Panginoon. Patuloy mo kaming tinatawag. Patuloy mo kaming winawarn, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Lord, hallelujah. Lord, ikaw ay mabuti, Panginoon. At patuloy ka naming ipoproklama, Panginoon. Lord, from our generation to the next, Lord God, your name will be known, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon, Sister Judith. At tayo ay silyuhan natin yan sa pamagitan ng Santa Cena. Na tayo ay, we remember what God has done, what Jesus had done in Calvary. So, pakidala dito yung Santa Cena. Talagang naman na ngayong panahon ay ang tahimik na lugar ay nagkakaroon na ng, hindi ko alam kung development ito o kailangan panggising lang siguro. Ang Taguig na nakuha na ang, may mga umaten na ng pastors galing dito sa Pembo, galing dito sa mga embos, pero ang naabutan nila ay hindi magandang altar. But we will pray. The Lord is good. Hallelujah. So sige, pag-pray muna natin ang Santa Cena natin. Pwede tayong tumayo at we will pray. Malalakas naman ang tuhod natin. Malalakas naman ang ating katawan to stand up and shout to the Lord from our heart. Father God, we thank you sa ginawa mo sa Calvary, Panginoon Diyos, na ikaw ay ibinigay mo ang buhay mo mismo. Ibinuhos mo ang iyong dugo mismo, Panginoon Diyos, upang mapatawad ang aming mga kasalanan at upang kami ay iligtas mo sa aming patungo sa impyerno at sa aming pangsarili na buhay, Panginoon Diyos. At Lord, ang sabi mo, kapag ikaw ay tinanggap namin, meron kaming karapatan na anak mo, Panginoon. Kaya salamat, andito kami na, Lord, inaalaala namin ang iyong ginawa, na ikaw ay nagmahal una sa amin, Panginoon. Bless mo po ang mga elements na ito. Ang tinapay na simbolo ng iyong katawan at ang juice na simbolo ng iyong dugo. Father, we thank you so much at bless mo ang bawat isa who will partake on it. Salamat, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
want my heart and I am yours. Forever and ever, I will love you. You are the only one who died for me. You gave your life to set me free. So Hallelujah. Praise the Lord. We glorify your name. We praise you, Father God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Forever and ever, I will love you. You are the only one who died for me. Gave Yes, your Lord. life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Sige po, tayo ay tumayo at hawakan natin ang tinapay bilang simbolo ng katawan ni Kristo. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay natin kainin. Hawakan natin ang saro. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Sabay-sabay natin inumin. Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Forever and ever, I will love you. You are the only one who died for me. Gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Okay, thank you, Pastor, and thank you, Sister Judith, for reminding us regarding sa prayer. So, at this point, tayo po ay maghayag ng mga patotoo kung ano ang ginawa ni Lord sa mga nakaraan araw, ay pwede po natin sabihin para mag-glorify ang Panginoon. So, testimony time po. Sino po yung gustong magbigay ng testimony ay pupunta po sa harapan. Meron po bang na-bless? Wala. So, kung wala po ay, ako po ang na-bless. Ay, Sister Mary pala, na-blessed pala siya. Kasi mahirap na ako ay aawit sa aking patotoo. Ang title ng aking awit, ito'y common song naman. Pero yung nakakaalam ay you can join me to sing this song. Ang title ay The Jesus Way. So nakakaalam doon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh God, hallelujah. Awitin ko to dahil may nagturo sa amin ng isang Zoom Bible namin, BS. Ang daming napaiyak. Ganyan pala ang Kristiyano, sabi nila. So, I will sing and you will hear it at namnamin natin lahat. Sabing ganun niya. If you hurt me,
I will bless you. If you curse me, I will forgive. If you hate me, I will love you. I choose the Jesus way. If you're helpless, I defend you. And if you're burdened, I share the weight. And if you're hopeless, then I'll let show you the Jesus way. I will follow Jesus. I will follow Jesus. He wore my sin, I gladly wear His name. Andyan, antayin natin. He is the treasure, He is the answer. Oh, I choose Jesus way. Amen. Hanggang doon lang dahil hindi ko na alam yung melody yung iba. So, thank you. At nung tinuro nila ito ay sabi namin, ganun pala. At na-experience ko din ito isang beses. Nung pumunta ako dito, ang BS ng Women's, doon kila Sister Joy. So, sumakay ako ng jeep. Sabi ko, doon sa, ano yung babaan dyan? Sa, dito? Sa mini park. Tapos, yung, driver, dumuritso. Sabi kong ganun, anak, dito ako sa mini park. Diretso pa rin. Tapos, sabi ko, ano ba yan? Tapos, anak, sabi ko nga, mini park, bakit mo ako diniretso dito? Eh, kanina pa akong sumasagot. Ma'am, sabi niya, ala, wala akong narinig. May narinig ba kayo? Sabi ko sa kasamahan namin. Eh, hindi sila umiimik. Tapos, nung bumaba ako, tumakbo ako, pumunta ako sa harap niya. Sabi ko, anak, God bless you. Huwag mo nang gawin uli yun sa iba, ha? Nakakasakit. At alam mo, matanda ako. Babalik ako, lalakad ako doon dahil kung sasakay pa ako, punta pa ako sa kabila. Sabi ko, kaya, God bless you. Don't do that again to anybody. Sabi ko, nag-English na ako eh. Kasi talaga, tumingin sa akin ng ganun. Eh, sabi ko na, wag mong gawin yan ulit. Dahil ang lakas-lakas yung para ko, hindi mo ako hininto. Kaya, to God be the glory. I bless Him. Amen. Amen. It takes grace talaga bago gawin yun, mga ganyan scenario. So, thank you, Mother. At baka may gusto pang ibang mag-share ng kanilang mga testimonies. Kung wala na po ay dadako po tayo sa ating pagbibigay at ihanda po natin ang ating mga ibibigay. At tinatawagan po ulit natin si Mother Mary kasi siya po ang naka-schedule na mag-pray ng offering, tithes and offering. So, Thank you. Dapat pala hindi ako bumaba. No? Wala na palang mag-testimony. Sige, tayo na po tatayo at tayo manalangin. Panalangin natin yung ating ibibigay sa Panginoon. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Unang-una sa mensahe na aming narinig, O God. Salamat po, Lord. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, sa ginamit mo. At ganun din po tulad po ng aming ibibigay sa iyo, Panginoon. Lord, ang aming tithes and offering ay iyo pong i-bless, O Lord God, para ito po ay magamit lamang sa ikalalago ng inyong salita
Hallelujah. At Lord God, ganun din po sa bawat isa, Panginoon, makapagbigay man o hindi, ay i-bless mo din po, Panginoon. Lord, i-embrace namin, Panginoon, yung sinasabi mo sa Malakay 3 verse 8 to 10, Panginoon. But Lord God, kung hindi pa namin naunawahan ito, Panginoon, Lord, hallelujah, O God, search our heart, O Lord God, hallelujah. Kung hallelujah, hindi pa natin naunawaan ito, we don't give. Kasi Lord God, alam namin, Panginoon, kung ini-ignore namin ito, O Lord God, ay ang sabi mo, curse will be upon to us, Panginoon. So we have to understand, O Lord God, your words in your commands to keep it in our heart, in our mind, O Lord God. At Lord, salamat po sa lahat na magbibigay at hindi makapagbibigay, at lalo po yung source ng aming income na inyo pong ibinigay ay palaguin mo po, Panginoon, yung negosyo namin, O Lord God, yung nagtatrabaho. Lord, we pray for them, O Lord God, na i-promote po pa sila, O God. Lord God, ikaw po, Panginoon, hallelujah, ang dakilang Diyos na aming kinikilala, na makapagbibigay lahat sa aming pangangailangan. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up the wounds. It is good to bless His holy name. How good it is. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up the wounds. It is good to bless His holy name. It is good. It is good to bless His holy name. Since po na first Sunday pala ngayon at hindi yata po na ipag-pray yung mga birthday celebrants noong October, ay ipag-pray po natin lahat po ng mga birthday celebrants ng October at hanggang ngayon, November, as of today, November 5. So lahat po ng mga may birthday ay punta po kayo sa harap para maipag-pray po kayo. Yung mga birthday celebrants ng October and November para maipag-pray po. November as of today. So, Ate Minda, mag-join ka po sa maipag-pray. Isa lang si Ate Minda for November. October, yung mga birthday celebrants po ng October. So, tawagan po natin si Pastor Oscar para after kanta muna tayo ng happy birthday, and then tawagan natin si Pastor Oscar para siya ang mag-pray sa birthday celebrant. At the same time po ay i-closing prayer niya at saka announcement din. So, kanta muna tayo ng happy birthday. Ate Malu, sige.
Wala bang iba na may birthday ng October? Mga anniversaries. So, kung wala, ay paki-flash uli yung announcement para ma-remind tayo. Mamaya na lang natin isama sa prayer. Yun na, yung mga announcement. Para ma-remind tayo, may mga Bible study, Pilaminda, Monday, then Men's Fellowship, Tuesday. Si Brendo, saan ba tayo sa Tuesday? To be announced daw. At Wednesday ay prayer meeting natin. At narinig natin yung importante ng prayer na kailangan na tayo ay laging mananalangin. So, punta tayo dito sa church or on Zoom. Kasi kung baga ito lang ang paraan na tayo ay dumudulog sa Diyos ng problema. Idinudulog natin ang mga problema natin, ang mga burden natin, ang young generation na kagaya ng narinig natin. Kasi paano natin ipanalangin sila kung hindi tayo sama-sama? So, kailangan natin. Ang nangyayari sa ating paligid kasi nakikita natin na dumadami na ang naggegera. Ang gera sa Israel ay lumalaganap na. Lahat na ng mga nation ay may nagde-demo. So, iyon ang mga ipapag-pray natin para mabigyan ng katugunan ng ating Panginoon. Kasi kung tatahimik tayo, ay wala nang mangyayari. So, ayon, every Wednesday, Thursday, Bible study din, at saka Friday. Saturday, at ito rin ay dapat na makisama din tayo sa Dawn Watch. Kasi ito rin ay, tayo din ay sama-samang nananalangin. As churches, kasama natin ang Bikutan, BCDA, at PEMBO. So, ito din ay online. So, tingnan nyo lang sa inyong mga cellphone para tayo sumasama sa panalangin. Ito ay hindi naman tayo required na pupunta sa church. Ay sa mga bahay lang natin. Ang sacrifice lang natin ay maaga tayong magising. At least 6 o'clock ay nasa pwesto tayo. Kahit nasa bedroom kayo, kung may signal, ay pwede na kayong kasama. And Women's Fellowship. At ito ay pinopost ni Sister Hilda kung saan. And practice ng praise and worship dito sa church every 8 o'clock. So, yun ang ating sa Taytay, wala si Pastor Romy. At ito ang problema kung paano tayo pupunta doon. Mamayang 3 o'clock. Yun ang anong gagawin natin? Ang isa pang masamang balita, yung may-ari ng bahay na yung ating kapatid na si Cielo ay na-hospital. Hindi natin alam kung nakalabas na. So, yun ay isama natin sa ating panalangin. Nakita ko lang yung post sa Holag.
doon ko nakita na na-hospital. So, sama natin siya panalangin. Okay, so may iba pang announcement. Ayun, yung SSB Kids, every Saturday, 5 p.m. So, yun lang. At ito pa, Hitting the Mark, November 20 to 24. 100 ang registration. So, ayan ang mga at ang ating anniversary ay malapit-lapit na. December 10. So, lahat tayo ay involved sa ating anniversary. December 10, hapon, anong oras? Ang schedule ay 2 o'clock. So, lahat tayo ay mag-participate doon. Wala pa tayong team. Wala pa tayong speaker. So, ako ko lang kung anong kailan natin pag-meetingan. Oh, so sabihin mo na. Ay, Conqueror daw po yung team natin. Ang team daw natin is More Than Conqueror. We are Conqueror. Conqueror. Mananakop daw. Yung king na Conqueror. So, we need to conquer. So, yun na yung team natin. So, ayun. At kung wala pang ibang announcement, tawagan natin uli yung mga may birthdays para isama natin siya panalangin. Dito ka sa ano. At wala nang iba. So, tumayo tayo lahat para ipanalangin natin si Sister Minda and i-close natin ang ating gawain. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa birthday ng aming kapatid na si Sister Minda. Salamat sa pag-iingat mo sa kanya at na-reach niya ang kanyang age ngayon. Salamat at kasama namin siya and we pray na patuloy mo pong hubugin sa inyong salita, palaguin ang kanyang pananampalataya, maging ang kanyang family. We pray na patuloy mo po silang i-bless. Maging ang kanyang asawa, we pray na Lord, patuloy na sila ay magkakaunawaan, magkaintindihan, at lalago sa inyong salita. We pray din po, Panginoon, na bigyan niyo pa siya ng maraming birthday na darating. At patuloy na mabigyan ng good health at patuloy ang kanyang pagsasaliksik sa inyong salita. Panginoon, maraming salamat dahil we know na ikaw ang patuloy na nag-iingat sa bawat anak mo. Maraming salamat po. At ganoon din po ang gawain namin. Salamat sa mensahe na nagpaalaala ng kahalagahan ng prayer. Kung papaano po kami manalangin. Papaano po namin isagawa ang mga nasira na altar. Paano po kami lalapit sa iyo sa katotohanan. Kaya Panginoon, itanim mo sa aming mga puso para tuwing mananalangin po kami ay maiisip po namin ang mga dapat na aming gagawin para ang panalangin po namin ay maging effective na kagaya ng panalangin ni Elijah. We pray, O God, na patuloy mong bigyan ng wisdom ang aming tagapagsalita para marami pang ibibigay at i-share
Hindi lang sa amin, kung saan man siya mo gagamitin. We pray, O God, for wisdom to be upon her. We pray for her family na patuloy mo pong i-bless, ingatan, at patuloy na ikaw ang kasama po nila. We pray din po, Panginoon, sa lahat po ng tumayo dito sa harapan, magmula sa MC, sa worship team, sa testimony and prayers. We pray for your blessing to be upon them, use them mightily, at patuloy na ikaw ang maitaas sa kanilang mga buhay. We pray din po, Panginoon, sa patuloy na ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi, lalong-lalo na ang mga bata na pumapasok sa school, ang mga pumapasok sa trabaho. We pray for your guidance and protection to be upon them, na ma-accomplish po nila ang kanilang mga ginagawa. Maging ang mga nagtatrabaho, may mga negosyo, we pray for your blessing. At we pray na ibalik mo po kami dito sa susunod na linggo na punong-puno ng pagpapala at malusog at malalakas. Panginoon, maraming salamat po. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.